We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, katututukan, subong sa One Western Visayas. Pila ka mga konsumidor nagapangaman na sa posible pagpatuman sang manual load dropping sa supply sang kuryente. Visayas Grid liwat nga ginpaidalom sa yellow alert. Pamilya sang lalaki nga ginchap-chap ang mga parte sang lawas. Nagapanawagan nga makuha na ang bilog nga lawas sang biktima. 10 million pesos nga quick response fund pagagamiton sa pagbakal sang tubig nga igarasyon kung ipaidalom na sa state of calamity ang Iloilo City. Mala concert nga pagkanta sang pasahero sa sulod sang sakayan halin sa Gimaras, nagdala sang good vibes. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, ini ang One Western Visayas, masaligan sa saransang kamatuoran kagulas sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Magadulong sa inyo sa pinakadako, komprehensibong mga balita sa Kabisay na katungdan. Ako si Eden Bretas live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, pila ka mga konsumidor nagapangaman na sa posible pagpatuman sang manual load dropping sa supply sang kuryente. Kapuso, ini matapos yung 13 ka power plants na nag-trip off reson ngaliwat nga gipaidalom sa yellow alert status ang Visayas Grid. Aring balita ang tutukan ni Zen Kilantang Sasa. Wala sang solar light ang pamilya ni Manang Chari gani ginakabalakan nila kung mag-brown out kung gabi. Ginsiguro sini nga naka-charge na sila sa mga mobile phone bilang preparasyon in kaso madulaan sang kuryente. Hindi lang sa gabi, kung gabi ka bunlay gid. Medyo mainit ito, wala kami daan si mga battery nga electric fan. Apektado man ang kita pati sweldo sa mga trabahador kung wala sang supply sang kuryente sa negosyo nga lechon manok. Kapoy gid mami. Budlay kung mabrano. Balaan mo, dugay magluto ang manok. Ginpahayag sang National Grid Corporation of the Philippines nga may 13 ka power plants ang nag-trip off samtang ang 5 ka planta ang nag-ooperate sa manubo nga kapasidad subong nga adlaw sa diin kulang sang 698 megawatts ang supply sa grid. Ini man ang rason nga liwat nga ginpaidalom sa yellow alert ang Visayas Grid halin alauna kainas ang hapon tubtob alas 10 karon sa gabi. Sa siningation ang peak demand sa kuryente yara sa 2,523 megawatts samtang ang available capacity yara sa 2,713 megawatts. Kabahin sang Visayas Grid ang Panay kag Negros Subgrid. Kahapon nag-issue man sang yellow alert sa Visayas Grid bangod sang generation deficiency. Alas 5 sa hapon tubtob alas 9 kagabi ginpaidalom naman sa red alert status ang grid kasunod sang outage sang KSPC-1 nga planta. Bangod sang hindi estable nga power supply ginapaalerto ang mga konsumidor ilabi na mga electric cooperative kag power distribution utilities. Alert ano na siya no, advisory man lang na to inform the public na may pagnipis lang no sa aton nga supply no. It doesn't mean nga may ara kita nga ano manual load dropping itigida no. But when it comes to red alert, that's the time nga makita naton nga medyo malapit na gid kita nga mas dako ang demand kaysa supply. Upoy kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mabusa sa Bacolod City naman pamilya sang lalaki in chap-chap kay ginbili ng maparte sang lawas. Nagapanawagan niya makuha na nila kabilugan niya lawas sang biktima. Padre de pamilya nga biktima nagapadambo kuno sa iya mga himata. Yaring balita exclusive. Pagkatapos sa tumod sa NBA National Headquarters Forensic and Scientific Research Service, ngayas ng 52 anyos sa si Baltasar Lamata. Sang barangay Panukoy ang mga ginpang chap-chap nga parte sang lawas, niya ginbilin sa talatapan sa NBA Bacolod City.
Ginapanawagan karon sa pamilya Lamata nga makita na kag mabalik sa ila ang nabilin nga lawas sini ang gunmatagan sang nagakaigo nga kapahuwayan ng biktima. Ang kabataan sini ang ginapahayag nga ginapadamgo sa ilamay kung sa diin masapwan ang iyan nabilin nga lawas. Ang pamilin-bilin sini sa damgo ang ilaman ginsunod. Goyam lang ako to sir nga kwaon sa akong sa ruwas. Gikagtuan sa namon sa ruwas. May nakita kami nga doon ka pinima, ublas din tay-tay. Sabi naman na si Papa, bless sulod sa ako. Paglantaw namon, do ng doon kabilog. May ara-apat ka kabataan ang biktima nga nag-aobra bilang barbero. Nagasaydahin man ni sa pagbaligya sang prutas kag supplier sang seafood gikan sa Cebu. Sa sunod sang kaping 3 ka dekada nga pag-upod, wala kuno sang nahibaluan ang asawa sini nga kaso ukod na dalahig sa illegal nga bulaton ang biktima. Siya kabay pa nga konsensyaw niya kag hindi iya papatulugon. Pulpugon gid ang ulo nga hindi siya katulog hasta nga ang gimo sa iya sobra pa ang magyan niya. Tugas ang kakulba nga mahalitan man, nag-untat obra si Diana kag Joseph. Apektado man ang pagtuon sa kabataan sa biktima. Ginahulat pang resulta sa ginpatigayon ni investigasyon sa Bacolod City Police sa natabo. Nagpasalig man ang NBI nga tabangan ng pamilya basta mag-cooperar lang sa investigasyon. They are forthright na ngayon na nakikipag-cooperate naman na sila. Oo. Kaya we are currently undergoing case build-up. Oo. We are continuing the investigation. Samtang, nagapabili naman yung on-duty agent nga gintumod nga drug protector Santo sa nakasulat sa papel ganaupod sa mautod nga parte sang lawas ni Baltazar. Nagapadayon pa investigasyon sa aligasyon batok sa NBI agent. Nagapanindugan naman ang NBI Bacolod nga posible ginapamahog lang sila sang mga operators ng illegal gambling sa probinsya. Upod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, Western Visayas. Mga kapuso, duha ka rider patay samtang angkas pilason sang nagbungguanay ang duha ka motorsiklo sa Tigbawan, Iloilo. Duha pa ka separadong aksidente nagluntad man sa Sibuna, Guimaras, kag Banate, Iloilo. Si Josel Huesca nakatuto. Dire sa Barangay Barok, Tigbawan, Iloilo, nagluntad ang aksidente pasado alas 10 sa gabi. Makita sa litrato nga ini nga nagasabit pa ang rider sa ginamaniho sini nga motorsiklo samtang ang isa ka rider ang nagtabog kag nagakayaon sa karsada. Sa investigasyon sang Tigbawan Police, padulong sa banwa sang Tigbawan ang motorsiklo nga ginamaniho ni Henry Hembra, 46 anyos, ang Binaliwan Mayor. Samtang padulong sa syudad sang Iloilo ang motorsiklo nga ginamaniho ni Rodolfo Gayacas, 39 anyos, ang sakay ang angkas na si Jan Sermete, 30 anyos, residente sang Santa Rosa, Gimbal. Lunsay nag-overtake ang duha ka motorsiklo sa ginasundan nila nga salakyan. Timing man pag-overtake na nila sila sa tunga o head-on collision sila nga duha. Gilayo na gindala ang duha ka rider sa Gimbal District Hospital pero gindeklarar nga DOA. Samtang ang back rider gindala sang emergency responder sa Western Visayas Medical Center para madapatan sang pagbulong. Liwat nagpahanumdom ang kapulisan nga magdubli halong sa dalan kag siguraduhon ang ginasuksok ka helmet. Pag-abot na mo to, was ang helmet nung way na sila helmet. Ang isa nakaandusay, isa nagasabit sa iya motor. Dapat ang aton nga helmet nga ginagamit dapat pulido man kag may ICC. Ginbawian sang kabuhi ang duha ka riders sang magbungguanay ang ila ginasakyan nga motorsiklo kahapon sa Barangay Milan, Sibuna, Guimaras. Lunsay residente sa nasambit nga lugar ang mga napatay. Pilason man ang duha ka mga sakay sa magtimbang nga motorsiklo. Wala makaluwas ang duha ka lalaki matapos makabunggo ang ila ginasakyan nga auto sa isa ka pader sa bahin sa Barangay Alcaigan, Banati, Iloilo. Pauli ang duha ka mga biktima sa natabo ang aksidente. Sangyara na sa kurbadahon nga bahin sang dalan, nadulaan sang kontrol ang driver kang nagbunggo sa pader sa isa ka establisimento. Ginapahayag nga posible madasig ang pagpadalagan sang driver. Josel Huesca, 1 Western Visayas. Bangod sa nagapadayon nga kakulang sa supply sa tubig sa masobra na 15% sa populasyon sa Iloilo City, rekomendasyon nga ipaidalom ang syudad sa state of calamity gintalakay. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas, live sa Barangay Bituon Haro, Iloilo City. Kim? Tubig kag water tanks ang pagabaklon sa Iloilo City LGU sa 10 million pesos nga quick response fund kung mapaidalom na sa state of calamity ang Iloilo City bangod sang krisis sa tubig. Sa 7 katabay, isa na lang katabay ang biling nga tubig sa sining nga bubon sa Barangay Bituon Haro, Iloilo City. Suno sa pila ka mga residente, tumanagid kakulang sang tubig.
may mga tion pa nga tubig dagat na ang nagagwa diri. Maglaba sila, hindi na magbuka lang sabon. Budlay maglaba. Kulang yung katama ang tubig subong. Sambot yan, kung gisane, gapila pa kami. Ang mga residente sa Barangay Bituon ang kabahin sang masobra 19,000 ka mga individual nga apektado ang supply sang tubig bangod sang tuman ka init nga tiyempo. Ini ang rason sa pagrekomendar sa Iloilo City nga ipaidalom sa state of calamity bangod sa krisis sa tubig. Suno kay Engineer Neil Ravena sang sentro, 10 million pesos nga quick response fund na gamiton sa pagbakal sang tubig kag sa mga water tank kung madayon ang rekomendasyon. Sa karon, 54 ka water tanks ang ginagamit sang Iloilo City LGU. Kulang ini sa 135 nga kinahanglan sa matag adlaw nga konsumo sa mga residente. Ang kulang ang pagabaklon sang syudad. We are considering na sang deployment plan sang water tanks and at the same time maghahatag na kita sang mga what are available on us. Like for example, imbes nga daily, twice a day naton sila nga ihatagan tubig. Handa naman ang Metro Pacific Iloilo Water sa pag-augment sa mga kinahanglanon nga tubig sang syudad. Inapisar nga sa pinakauli nila nga advisory, nagdubo na sa critical level ang ila bulk water supply. Plano sang MPIW nga magdugang sang duwa sa 26 ka water tankers nga ginapalibot sa syudad. We're procuring the additional water tankers in case po dumating na tayo doon sa ganung event. No? Para nasa gayon po is kung ano po yung hingi na tulong sa atin ni cities, may provide po natin the best way possible. Dugang diri, mayara man nga massive leak detection and repair nga ginahimo ang MPIW. Kahapon, nagpatigayon man sang groundbreaking kag inauguration sang pipe laying ang MPIW sa distrito sa Mandurriao nga tuyo mabuhinan ang uyang sang tubig bangod sang leakage. Jert, subong nga hapon, formal na nga gindeklarar sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council ang pagrekomendar sa Iloilo City nga ipaidalom sa state of calamity bangod sa krisis sa tubig. Sa karon, ginahulat na lang ang deklarasyon sa Iloilo City Council. Samtang sa ibang pagid nga balita, Jert, no, subong lang gid nga hapon, pasado alas 4:10 na monitor naton kagina ang madamol kag maitom nga aso diri sa bahin sa likod sang relocation site sa Barangay Bituon, Haro. Gilayon kita nga nagtawag sa BFP kag suno sa ila tatlo na ka fire truck ag nagresponde sa sunog. Ila man kinkumpirmar sa BFP Iloilo City nga isa ka grass fire kagyara sa first alarm ang nagluntad nga sunog. Sa karon, kung makita naton sa aton nga mga kapuso is na mata-mata pa lang kalayo bangod wala na ang maitom ang aso ang diri sa aton ang area. Amuya tong latest, Jert, balik sa imo. Madamo gid nga salamat sa update Kapuso Kim Salinas. Samtang mga kapuso, diri naman sa Bacolod City, Mayor Albi Benitez ginsita ang makapaldahan sa Basiwa Prime Water sa pagsulbar sa problema sa syudad sa supply sa tubig. Yaring balita ang atod gintutuka. Masobra na 3 ka tuig sang ginpirmahan ang joint venture agreement sa tunga sang Basiwa kag Prime Water. Madamo sang ginlatag nga proyekto nga nagpasalig sa solusyon sa problema sang tubig sa Bacolod City. Apang krisis sa tubig sa syudad sa Bacolod ang nagapadayon. Galing pasensya sa alkalde ang daw nabugto naman. Wala preno ginsita ni Mayor Albi Benitez ang makapaltahan sang Water District. After 4 years of the concession agreement, no? Daw nakita naton wala concrete investment, wala balatikang to make it more efficient. Ginakwestiyon man ni Benitez nga daw ginbusalan ang bibig sang Basiwa apisar sa maklarong kabayolasyon sa Prime Water. Sila JVA kangay sa masalig nga mangin round the clock ang water supply. I've asked Basiwa to also furnish me with the violations on Prime Water for possible either renegotiation or termination sa ilang contract. Nahangpan kuno sa Basiwa ang sentimiento sa alkalde. Apang ang bigaw nga serbisyo ang natural lang bangod ng JVA bago pa lang.
our joint venture is 3 years and 5 months. So that's not even, wala pa sila naka-phase 1. Ang phase 1 na ginamin natin is first 5 years. Kahapon, gininagurahan sa Basiwa Prime Water ang mga proyekto ng mga supply sa kapin 4 million liters of water kada adlaw sa Barangay Bata, Mandalagan, Granada kag Vista Alegre. Ginsabat man ni Hardin ang reklamo sa alkalde nga daw kaangay nga wala sila sang labot sa ginapatigay ng water rationing bangod sa El Nino. Siguro wala lang nabatsyagan. Oo, but then our partner is doing the rationing even before the El Nino. Sa Barangay Pahanukoy, ang mga konsumidor daw nadulaan sa paglaom nga may bastante nga supply sa tubig. Tag alas 12. Pasalamat na lang ko sir kung mag alas 11 pasado. Nagapadayon ang pagrasyon sa tubig sa CDRMO kag volunteer groups. Apang limitado lang sa 4 ka container kada pamilya. Opo, Kirill Gasilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, kahalitan sa agrikultura sa Western Visayas naglabot na sa masobra 700 million pesos. Probinsya sang Iloilo may pinakadako nga kahalitan sa bugos nga riyon. Ini ang gintutukan ni John Sala. Yara naman sa danger zone ang kainit ng mabatsyagan sa pilang mga lugar sa Western Visayas. Base sa forecast ang Pag-asa, 43 degrees Celsius ang heat index sa Iloilo City kag sa Banuas ng Dumangas, Iloilo. 41 degrees Celsius naman sa Ross City kag Mambusaw, Capiz. At tuman niya kainit ang padayon naman niya nagahalit sa agrikultura sa rehiyon. Ang aton nga rehiyon is abundant man in terms of agriculture. So far, ang aton loss or damage diri naglabot na sa 770.5 million. Nagapanguna sa Balauros ang kahalitan ng probinsya sa Iloilo nga naglabot na sa masobra 519 million pesos. Nagapangduan naman ang Antique nga mayara naman sa 130 million pesos. Sa probinsya sa Iloilo, nagapangunang Banuas ang Dumangas na nakarecord sang 120.8 million pesos kakahalitan. Ini ginasundan sa mga Banuas ang Barutak Nuevo kag Anilaw. Naglabot na sa 30,728 ka mga pamilya o kung 144,389 ka mga individual ang nahalitan sa bugos nga rehiyon. Amat-amat naman nga nagadeklarar ang pila ka mga kabanwahanan sang state of calamity. Pila sa mga iniyang mga kabanwahanan sang Sibalom kag Aninie sa probinsya sang Antique, San Enrique sa Negros Occidental kag Sara naman sa Iloilo Province. Pila ka mga lugar ang nagpaputsyag man nga magadeklarar. Ina-establish pa nila ang ilang data because we have parameters nga ginasunod sila based on NDRMC Memorandum number 60 series of 2019. Upod kay Hans Tisherto, John Sala. 1 Western Visayas. Presyo ng baboy sa mga merkado sa Bacolod City nagnubos ng 50 pesos kada kilo. Gulpyada ang pagdapos ng supply ginamonitor kung bala makapekto sa backyard racers. Yaring balita ng atong gintutuka. Kung sa do nagtimbuk sa 420 tubtob 430, ang kilo ng baboy sa Burgos Public Market bangod nangin maiwat ang supply. Subong, bawod ginapahalugan sa LGU ang borders sinikag, ginapahanugutan ng pagpasulod sang supply sa baboy halin sa mga ASF-free nga probinsya na naog sa 360 tubtob 380 pesos ang kada kilo sang karne sang baboy sa syudad. Ang good news pa, posible manaog ini siya 250 pesos kada kilo sa Hulyo o kung mas manubo pation sang Pasko. Ato no ginagdagi ka mo namon kay mabarato na gini hopefully. So, kilalanan taman po ng baboy. Apang sunod sa LGU balantayan man ang dalayon nga pagsarurot sa presyo nga mangin kabangdanan naman sa oversupply kag mangin kausa sa kaperdihan sa mga backyard producers. This coming months, ang aton nga production naka-recover na mo with the imports. Ang kululbaan da basi magdinunga naman guwa kag magsubra naman kabarato. Apisar sang pagbarato sang presyo sang baboy. Utan sa gihapon kay isda mabakal sa sini karinderya bangod nga mas barato. Laban kami utan sa balay. Utan kag manok lang amo lang na siya. Tapos tokwa. Apisar, nagnubong presyo sang karne sang baboy. Wala naman nagnubong presyo sa mga putahe nga may karne sang baboy. Kita nyo man nga wala da display gani kayo. Manuwa sa supply gikan sa mga kabukiran sa probinsya, nagadugang man sa isabi nga supply chain ang pork products nga imported. Opo, Kirill Casillo,
Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Listahan sa mga proyekto sang gobyerno sa Iloilo City nga ginapangayo sang konseho, hindi pa mahatag sang DPWH City Engineering District. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Wala pa sang maipakita ang listahan sa mga proyekto sang gobyerno sa Iloilo City. Ang DPWH Lone District Engineering Office sang ginpadulungan sang news team kay Inasangaga. Ini matapos nga ginpangayo sang Iloilo City Council kahapon ng lista kung mayara pa bala sa mga proyekto nga kasubong sa multipurpose building sa San Isidro La Paz nga wala sang building permit. Madumduman nga ginkwestiyon man kahapon kung wala ang presensya sang planning division sang ICDO sang DPWH. Apang wala pa naghatag sang pahayag ang District Engineering Office ng DPWH angot diri. Samtang sa barangay MV Hechanova Haro, 2 na kabulan nga natapos ang ginpatindog ng multipurpose hall kag karon ginagamit na nga opisina sang homeowner sang Atachera Village. Temporaryo man ini nga opisina sa mga miyembro sang Association of Barangay Captains. Sunukay po ng barangay Nestor Ledesma. Wala siya nakaproseso sa mga permits bangod responsibilidad na sa kontraktor ang pagprokurar sini. Wala. Ang kontraktor na amo ang ma-provide sang building permit, mga tanang nga processing sa City Hall, mga ila na obligation hindi iya ka barangay. Sa committee hearing kahapon sa Obo, santo sa kontrata, kontraktor ang mag-aasikaso sa permits. Bagay nga wala natuman sa kontraktor sa multipurpose building nga gintukod sa San Isidro La Paz ginahuman nga wala sang permit. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Bawabili ba mga pusoging kalingawan sa social media ang video sa isa ka pasahero sa sakayan halin sa Guimaras nga nagbala concert na performance. Hibalo sa report ni John Sala. Matapos ang isa ka stressful nga adlaw, sigurado ikaw ang matulog na lang sa pagbiyahe sa imo pagpauli. Apang sa sini nga viral video, sa baylo nga magtulog, sigurado mapasing along ka. Bangod sa daw kasubo nga concert sa sulod sang sakayan. Suno kay Paul, habi na sini kaupo ng iyang mga classmates kagabihan ang pagpulo kanta. Basta gani happy, stressed, nasubuan o kung trip lang, pagkanta gilayon ng ila go-to activity. So miara una nga nagkanta and then after that do miara nakita nga mga fellow law students na ba, "Oy, ikaw na sunod kanta." So syempre we nag-give in kita sa request sa mga classmates ta and other fellow law students. So that's why we had that kind of video. Halin sa Guimaras si Paul kaupod ang ginabanta 80 ka makasubong sini nga law students kag mga abogado matapos nga magpatigayon sa isa ka legal aid program sa probinsya. Nagpagikusogid kita to make this kind of legal aid program in Guimaras, catering all of the mga barangay captains naton, mga women volunteers, mga different organizations, mga groups. Wala sa plano ni Paul kag sa iya mga kaupod nga magpa-viral. Apang bonus na lang kuno ini. Ang importante, nakabulig na sila sa mga residente sa Guimaras, naka-free concert pa. Upod kay Hans Desierto, John Sala, 1 Western Visayas. Tatlo katawo ang napatay matapos magtibusok ang isa ka helicopter sa Mexico City sa pungsod Mexico. Ang mga biktima ang ginatapuan sang piloto kag duha ka mga pasahero. Ang helicopter nga ginapanagiyahan sang isa ka tour company ang nagtupa sa isa ka repair shop kag gilayon nga nagkalayo. Engine failure ang ginalantaw nga gintunaan sang aksidente. Ginlamon sang kalayo ang makasaysayan nga Old Stock Exchange Building sa Copenhagen sa pungsod Denmark. Bangod sa insidente, narumpag ang spire nga nahamtang sa atop sini. Ang building ang ginapaidalom sa renovation sa tion sang insidente. Ginaimbestigaran pa sang otoridad kung ano ang gintunaan sang kalayo. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas.
Mabusulay-lain yung weather systems gihapon ang nag-apekto sa Pilipinas. Laki gihapon direng troughs ng low pressure area kung LPA sa guwasang PAR kung Philippine Area of Responsibility. Ridge sa high pressure area pati man ng easterlies. Sunod sa pag-asa, manubo naman ang chances ng LPA nga magsulod sa PAR ukon mangin isa ka bagyo. Base sa datos sa Metro Weather, manubong posibilidad sa ulan diri sa aton sa Western Visayas apang maging alert mo gihapon sa hinali nga pag-ulan. Mapaang gihapon sa nabilin nga bahin sang pusod magluwas na lang sa pila ka lugar sa Mindanao. Nga apektado naman sa mapanganod nga dala sang LPA. Mga kapuso, masobra 8 million pesos nga pondo ang gamiton sa Iloilo Provincial Government para sa Sentineling Program sa mga baboy sa probinsya. Lakip sa mga banwa nga makabaton sang idik amo ang San Miguel, Barotac Viejo, New Lucena, Santa Barbara, Mina, Dingle, Concepcion, Batad, Banate, Caguton. Samtang ang 5 ka banwa nga ginalakipan sang Leganes, Haniway, Lambunaw, Dumangas, kag Zaraga ang ginahulat pa nga magdeklarar nga pink zone. Base sa swine inventory sa probinsya subong nga Abril, yara na sa 79,570 ang numero sa mga baboy sa Iloilo. Nagsaka ini sa masobra 7,000 kung ikumpara sa bulan sang Marso. May mga lugar kita nga bisan napalibutan sila sa ASF, why sila maano? So we want to get that experience and really see what we can again cascade and teach our farmers. Again, the ASF is a continuing narrative, and that's where we are right now. Aquathlon 2024 yung maligayon sa Central Philippine University sa Iloilo City. Mga atleta halin sa nagkalailain ng colleges sa department sa universidad ang nagpaindis-indi sa aquathlon yung ipatigayin sa CPU swimming pool kag big field. May kalabaon ni 250 meters ang ginlangoy kag 3 kilometers ang gindalagan sa mga estudyante ang kahiwatan ng kabahin sa Central Fest 2024. Mga kapuso, na-miss nyo na bala sanday Steve Armstrong, Big Bird, Little John, Mark Gordon kag Jamie Robinson? Ang inyo kahidlaw ang mabulong na bangod ang Voltes 5 Legacy, ang liwat nga malantaw sa GMA. Sumugod sa bulan sang Mayo, ini ang masaksihan sa GMA Afternoon Prime. Madamo nga netizens ang natouch kag nag-heart sa group hug photo sang cast sang Pepito Manaloto tuloy ang kwento. Ang litrato ang gin-post ni Sparkle comedian John Fair kag may caption nga Pamilya Kami. On and off cam, pamilya ang pagkabig sang cast sang show sa kada isa. Nagahingyo si walang matigas na pulis sa matinik na Mrs. Star, Senator Bong Revilla Jr. sang pangamuyo, bangod sa posibilidad nga ipaidalom ini sa operasyon tungod nagisi ang Achilles heel. Ini ang ginpalayag sang senador sa Facebook Live samtang yara sa iyahulot sa ospital. Ang injury ang nakuha sini samtang nagadalagan sa shooting sang iya pelikula. Sa ating mga puso diri sa Western Visayas, sa subong man, sa ating mga puso abroad, madamo nga salamat sa pagtutok. Ako si Adrian Prieto. Kapuso, mag-isa kita kagibaluan ng mga balita tungod Local News Matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa puso.